Ang kamatayan nga ni Shizuku ang pinakamalapit na nating masaksiyahan sa kwento mga idol. Dulot ito ng sunod-sunod na senyales at palatandaang ipinapakita sa manga ng Hunter x Hunter. Kung ano-anong mga detalye ng kwento ang nagsasabi sa nalalapit na kamatayan ni Shizuku ay ipapaliwanag ko sa inyo. Bago yan, kaunting recap lang muna tayo mga idol para mas maintindihan nyo ang ating video. Noong nagawa ni Chrollo na matalo si Hisoka sa duelo nila sa Heaven's Arena, kinuha ng grupo nila Machi, Courtopy at Shalnark ang bangkay ni Hisoka upang siguraduhing patay na ito at para maisaayos ni Machi ang labi ng Hunter bilang pagsunod sa kanilang kasunduan. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, nabuhay si Hisoka dahil sa Nen after death. Matapos ito, ang sunod niyang ginawa ay ang pagpaslang sa mga miyembro ng Phantom Troop na sila Courtopy at Shalnark. Ito ang naging dahilan para tipunin ni Chrollo ang mga miyembro ng Phantom Troop at utusan niya ang mga itong hanapin si Hisoka sa Black Whale o ang barkong patungo sa Dark Continent. Ginawa niyang paunahan ng paghunting sa Hunter kaya naghiwalay ang mga miyembro ng grupo. Naging magkakasama sila Chrollo, Shizuku at Bunolinov dahil ipinagtapat ng dalawang miyembro ng Phantom Troop sa kanilang pinuno ang kawalan nila ng laban kay Hisoka kaya humingi sila ng tulong kay Chrollo. Pumayag dito ang pinuno ng Spider sa kondisyon na siya mismo ang papaslang kay Hisoka. Matapos ang ilang kabanata mga idol, nagpakita muli si Chrollo at Bunolinov pero hindi pa muling pinapasilip ng kwento si Shizuku. Si Bunolinov ngayon ay nasa Tier 1 na matapos nitong magpanggap na Hisoka at si Chrollo naman ay nasa Tier 3 dahil gumagawa pa siya ng paraan upang manakaw ang mga sacred treasures ng Kakin. Ngunit si Shizuku ay hindi pa din nagpapakita. Ayon sa kanya nung huli natin siyang nakita, magdidisguise daw siya sa paghahanap kay Hisoka pero nakakapagtaka na ang dalawa niyang kasama na sila Chrollo at Bunolinov ay ipinakita na kung nasaan, samantalang siya ay hindi pa rin nagpaparamdam. Ang pangyayaring ito ay sobrang nakakatakot mga idol dahil siguradong isa itong sinyales na inihahanda na ng kwento ang nalalapit na katapusan ni Shizuku habang ito ay mag-isa. Malaki ang posibilidad na si Shizuku na ang susunod na malalaga sa grupo ng Spiders. Nasabi ko ito dahil una, si Shizuku ang isa sa pinakamahina sa kanila pagdating sa pisikal na lakas. Makikita ito sa ranking ng isinagawang arm wrestling ng grupo. Pangalawa, ang Nen ability din ni Shizuku ay hindi perpekto sa pakikipaglaban ng harapan. Pwede niyang gamitin si Blinky para higupin ang dugo ng kanyang mga katunggali. Ngunit magtatagumpay lamang siya sa estratehiyang ito kung walang kwenta ang Nen user na kanyang makakaharap. Ibig sabihin, kung mga ekspertong mamamaslang ang makakalaban ni Shizuku, tiyak na magkakaproblema siya. Higit sa lahat, ang pangatlong rason kung bakit ko nasabing si Shizuku na ang susunod na mamamaalam sa mga Spiders ay dahil mag-isa siya ngayon. Aminado si Shizuku na wala siyang laban kay Hisoka kaya siya sumama kanila Chrollo. Ngunit sa hindi natin malamang dahilan, inihiwalay ni Chrollo si Shizuku sa kanya. Magbibigay ng oportunidad sa kanilang mga kalaban na targetin ng babae habang wala itong kasama. Ang pagiging mag-isa ni Shizuku sa kanyang kamatayan ay nagpapaalala sa akin ng hulang natanggap niya mula sa Lovely Ghostwriter. Kung ating babalikan, sinabi noon sa hulang nakuha ni Shizuku na siya ang pinaka-nakakadama ng takot mag-isa kasama ang isang tao at mamamatay siya sa isang silid na napupuno ng black merchandise. Ang black merchandise ay maaaring tumutukoy sa mga kargamento, kayamanan o gamit na matatagpuan sa barko na may pangalang Black Whale. Totoo din na si Shizuku ang pinakaayaw mag-isa sa grupo kaya siya sumama kay Chrollo. At aminado din si Shizuku na wala siyang laban kay Hisoka. Lahat ng detalyeng ito ay nagaganap na. Ang tanging hinihintay na lamang natin ay ang kamatayan ni Shizuku gaya ng sinasabi sa hula. Ang mga kapalarang isinusulat ng Lovely Ghostwriter ay tumatagal lamang ng halos 1 buwan. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyayari pa din ang mga hulang nakuha ni Shizuku kahit halos 2 taon na ang nakalipas simula noong natanggap niya ang kanyang kapalaran mula sa Lovely Ghostwriter. Kung inyong matatandaan mga idol, sinabi ko sa isa sa mga teoryang ibinahagi ko sa inyo na ang mga hulang isinulat ng Lovely Ghostwriter ay nangyayari pa din dahil sa pagsuway ni Chrollo sa kondisyon ng kanyang Nen ability na Skill Hunter. Pinaliwanag noon ng pinuno ng Phantom Troop na ang mga abilidad na nasa kanyang Bandit Secret ay hindi lamang sumusunod sa limitasyong meron ng Skill Hunter. Nagpapasakop din ito sa emosyong meron ng orihinal na may-ari ng Nen ability. Ito ang dahilan kaya ang mga puppets na kinukontrol ni Chrollo gamit ang Order Stamp ay hindi niya mautusang pumaslang ng ibang tao gamit ang salitang kill dahil labag ito sa prinsipyo ng unang nagmamay-ari ng abilidad. Ang kondisyong ito na meron ng Skill Hunter ay nakalimutan ni Chrollo noong ginamit niya ang Lovely Ghostwriter ni Neon. Kung inyong maaalala, sinabi ng babaeng nostrad kay Chrollo sa chapter 96 na hindi niya binabasa o tinitingnan ng mga hulang kanyang nililikha.
Akala ko ay naintindihan at tinandaan ito ni Chrollo hanggang sa ipinakita ang chapter 104 kung saan walang pakundangang ginamit ni Chrollo ang lovely ghostwriter matapos niya itong nakawin. Hinulaan ng pinuno ng Phantom Troop ang bawat isang spiders. Binasa niya din ang mga kapalarang ginawa ng lovely ghostwriter at gumawa siya ng plano upang iwasan ang lahat ng hulang nilikha niya para sa kanyang grupo. Ang pagsubay ni Chrollo sa kondisyon ng sarili niyang abilidad ay tiyak na mayroong malaking kabayaran. Maaaring ang kapalit nito ay ang pagkawala ng ninakaw na abilidad ni Chrollo. Nagpapaliwanag kung bakit biglang naglaho ang lovely ghostwriter sa Bandit Secret. Hindi talaga namatay si Neon, kabaliktaran ng paniniwala ni Chrollo. Bagkos, lumabag siya sa kondisyon ng sarili niyang abilidad. Bukod dito, posible din naman na ang kaparusahan ay ang pagkamatay ng mga taong nagmamay-ari ng pangalan na ipinasa para makapagpahula kay Chrollo. Konektado ito sa paulit-ulit na pagkasabi ni Shizuku na parang death note ang Bandit Secret ng kanilang pinuno. At higit sa lahat, ang pinakamalapit na kabayarang pwedeng hingiin ng lovely ghostwriter matapos ang pagkakamali ni Chrollo sa paggamit ng abilidad ay ang pagiging totoo ng mga hulang nilikha ng lovely ghostwriter kahit ilang buwan o taon na ang nakalipas. Sa madaling salita, mamamatay pa din ang mga miyembro ng Phantom Troop na nakatanggap ng masamang hula sa Yorknew City. Ang kaparusahang ito na ipinataw ng skill hunter ni Chrollo dahil sa paglabag niya sa limitasyon ng kanyang Nen ability ang pinakaposibleng rason kung bakit namatay ang miyembro ng Phantom Troop na si Shalnark sunod sa hulang natanggap nito mula sa lovely ghostwriter. Kung inyong maaalala mga idol, ayon sa kapalarang nasulat para kay Shalnark, sinabi na hindi niya magagamit ang kanyang cellphone sa oras na kailangan niya ito. Ang kahulugan nito ay nangyari sa kwento. Hindi nagamit ni Shalnark ang kanyang Nen ability dahil hindi ito nabalik ni Chrollo matapos si Ramin. Bukod dito, sinabi din sa hula kay Shalnark na ang pagsagot sa tawag na matatanggap niya sa kanyang cellphone ay hindi rin maganda dahil isa sa kamatayan sa mga nasa kabilang linya. Nagkatotoo ito noong nabuhay si Hisoka. May tumatawag sa isa pang cellphone ni Shalnark na hindi na niya nasagot dahil ang kamatayan o si Hisoka ay dumating para tapusin ang kanyang buhay. Isa itong matibay na ebidensya mga idol na nangyayari ang mga hulang nakuha nila Chrollo at magaganap din ang kapalarang natanggap ni Shizuku. Ngayong mag-isa si Shizuku at malayo sa kanyang mga kasama, mas magiging madali na sa kahit na sino ang tapusin siya. Ang tanong ngayon ay kung sino ang magwawakas ng buhay ni Shizuku. Si Hisoka pa rin nga ba? O may iba pa tayong karakter na dapat abangan? Sa kasalukuyan, madaming mga karakter ang posibleng pumaslang sa mga miyembro ng Phantom Troop lalong-lalo na kay Shizuku. Kabilang sa mga ito ay ang mga miyembro ng Shiyu family. Sa chapter 406 mga idol, nakita natin na parang napagdugtong-dugtong na nga ng mga miyembro ng Shiyu na sila Hinrei Bigondofno at Zakuro Custard ang misteryo sa naging kamatayan ng kasamahan nilang si Lynch. Ang suspetsya nila ay Phantom Troop ang may gawa nito, kaya nagkasundo sila na ipaghiganti ang kaibigan sa oras na makumpirma ang hinala. Malaki ang posibilidad mga idol na malalaman nila Hinrei at Zakuro na ang grupo nila Chrollo ang may pakana sa kamatayan ni Lynch. Dahil dito, tatargetin ng Shiyu ang mga miyembro ng Phantom Troop at dito nila matatagpuan ang nag-iisang si Shizuku. Merong kakayahan ng babaeng spider na gamitin si Blinky para higupin ang dugo ng kanyang mga katunggali. Ngunit ang abilidad na ito ay labis na makokontra ni Zakuro na nagtataglay ng Nen ability na nagpapahintulot sa kanyang manipulahin ang dugo. Ibig sabihin, hindi magagamit ni Shizuku ang kanyang teknik sa dugo ni Zakuro dahil nababalutan ito ng Nen, magiging dahilan sa mabilis na katapusan ng babaeng magnanakaw. Bukod sa Shiyu family ay ang mga hunters ng Hunter Association, lalong-lalo na ang 12 Zodiacs. Sa chapter 380, nalaman ng Ox ng Zodiac sa si Mizestom Nana mula kay Illumi Zoldyck na ang mga miyembro ng Phantom Troop ay nasa barko. Upang maiwasan ng komosyon, binigyan ng silid ni Mizestom sa Illumi sa Tier 3 at siguradong palihim na gumagawa na ng paraan ng mga hunters upang hanapin ang iba pang miyembro ng Phantom Troop. Ang Hunter Association ang isa sa mga nakatalaga sa paglalagay ng seguridad sa Black Whale at tinitiyak nila ang kaligtasan ng mga pasahero ng barko sa pamamagitan ng pagpigil sa kahit na anong klaseng banta. Isa sa mga ito ay ang Phantom Troop. Maaaring sa oras na magkita ang mga miyembro ng Spiders at si Hisoka, makakagawa ng malaking kaguluhan ng grupo sa barko. Dahil dito, magdidesisyon ng Hunter Association na sumali sa laban at puksain ang Phantom Troop. Ang pangyayaring ito ang maglalagay kay Shizuku sa panganib at papaslang sa babaeng spider.
May posibilidad din na kung hindi ang Hunter Association ang papaslang kay Shizuku, ang gagawa naman nito ay walang iba kundi ang mga miyembro ng Haley family. Kung inyong maalala mga idol sa chapter 399, nalaman natin na kilala ng Haley ang mga miyembro ng Phantom Troop at alam nila na nakikipagtulungan ng mga ito sa Shiyu at Char family upang ubusin ang grupo nila Morena. Sa madaling salita, pwede nating panawalaan na kakalabanin din ng Haley ang mga miyembro ng Phantom Troop dahil ang pagpaslang nila sa isang NEN user ay magbibigay sa kanila ng 10 karagdagang levels at mas magpapalakas sa kanilang NEN. Siguro, makakaharap ng mga miyembro ng Haley si Shizuku at sasamantalahin nila ang pag-iisa ng Spider para mapaslang ito. Higit sa lahat ng mga karakter na nabanggit ko mga idol, ang tauhan sa kwento na pinakaposibleng tatapos kay Shizuku ay walang iba kundi si Hisoka Moro. Pinangako ng Hunter noon na hindi na niya pipiliin ang lugar at ang mga kalabang kanyang haharapin. Dahil papaslangin niya agad ang bawat miyembro ng Phantom Troop na kanya makakasalamuha. Ang pangakong ito ni Hisoka mga idol ang dahilan kaya tiyak na hindi niya papalagpasin si Shizuku kahit pasabihin nating hindi isang malaking banta ang babaeng Spider kung ikukumpara sa kakayahan ni Hisoka. Sa palagay ko, inutusan ni Chrollo si Shizuku na gumawa ng paraan na makarating sa Tier 1 upang makatulong ang babaeng Spider sa paghahanap ng mga sacred treasures ng Kakin. Ang misyong ito ang magdadala kay Shizuku patungo sa isang silid na napupuno ng mga kagamitan ng Black Whale dahil inakala niyang andito ang mga sacred treasures. Ngunit imbis na mga mahalagang kayamanan, si Hisoka ang matatagpuan ni Shizuku at magwawakas sa kanyang buhay. Ang kamatayan ni Shizuku ay unti-unti nang inihahanda ng kwento mga idol. Ano kayang kabanata mangyayari ito? Saan kayang lugar sa barko? At sino nga kayang karakter ang magdadala ng kamatayan sa kanya? Kayo mga idol, kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang tatapos sa buhay ng babaeng miyembro ng Phantom Troop na si Shizuku? Ito po ang aking paliwanag sa magiging kamatayan ni Shizuku. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman po ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts kagaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!